May mga sandali na ang universo ay bumubulong. At ilan lamang ang tunay na nakaririnig. Scorpio, sa pagitan ng Hulyo 18 hanggang 21, magbabago ang enerhiya sa iyong paligid. Hindi ito dahan-dahan. Hindi rin ito palihim. Kundi parang isang pintuang bigla na lamang bumukas patungo sa isang silid na hindi mo alam na nariyan pala. Pera. Kapangyarihan. Isang tagumpay na matagal mo nang ipinagdarasal. Hindi ito darating sa hinaharap. Nasa paligid mo na ito ngayon. At kung matatanggap mo ito o palalampasin, nakadepende sa susunod mong hakbang. Hindi ito basta-bastang swerte. Ito ay isang bintana ng kayamanan at bihira itong mangyari. Ang mga puwersang kosmiko ay nagkakaisa para sa iyo. Ang tanong ay hindi kung mangyayari ito. Ang tanong ay, handa ka ba pag dumating na ito? Sa astrolohiya, madalas nating pag-usapan ang mga signos, bituin, at mga panahon. Pero paminsan-minsan, mayroong higit pa riyan. Isang bagay na hindi lang nababasa sa chart, kundi nararamdaman mismo sa kalamnan. Scorpio, isa ito sa mga sandaling iyon. Mula Hulyo 18 hanggang 21, isang banayad ngunit makapangyarihang agos ang daraan sa kalangitan. At hindi nito maaabot ang lahat. Hahanapin nito ang mga nakaalin. Ang mga masidhing nilalang, matatag, at may espiritual na lakas. Sa madaling salita, hahanapin nito ikaw. Hindi ito tungkol sa pang-araw-araw na horoscope o sambang swerte. Ito ay isang wealth window, isang sagradong pagkakataon na nagbubukas sa loob lamang ng ilang araw. At sa panahong ito, ang iyong enerhiya ay nagiging magnetiko. Akitin mo ang pinaniniwalaan mo. Palalayasin mo ang kinatatakutan mo. Kaya ano ang dapat mong gawin? Paano ka mag-aalin sa bihirang sandaling ito? Paano mo masisigurado na hindi lang kakatok ang universo, kundi papasok? Iyan mismo ang ating tatalakayin, hakbang-hakbang. Dahil hindi ka lang ipinanganak bilang Scorpio. Ipinanganak ka para sa mga sandaling ganito. Bakit hindi basta-basta ang Hulyo 18, 21? May mga petsang karaniwan lamang. Dumaraan gaya ng lahat ng iba. Pero ang ilan, napakakaunti, ay may pintig. Isang vibrasyon. Isang frequency na kaakibat ng enerhiya ng iyong kaluluwa, at kung pakikinggan mo ng mabuti mararamdaman mong may gumagalaw sa loob mo. Scorpio, ang Hulyo 18 hanggang 21 ay hindi random. Hindi lang ito isa pang linggo sa kalendaryo. Ito ay isang nakakodigong bintana, isang maliit ngunit makapangyarihang yugto kung kailan nagsasanib ang pera, intuisyon, at transformasyon. Astrological, ang panahong ito ay nasa isang malakas na sangandaan. Ang buwan ay unti-unting lumilipat mula sa matatag na enerhiya patungo sa mas magnetikong puwersa, mas emosyonal, mas malalim. At para sa iyo, na isang water sign na pinamumunuan ng lalim at pagnanasa, ang pagbabagong ito ay hindi lang emosyonal. Ito ay enerhiyang nagbibigay sigla. Pero may higit pa. Sa parehong panahon, ang Venus, ang planeta ng kayamanan at atraksyon, ay papasok sa isang sensitibong pagkakaalin sa iyong ruling planet, ang Pluto. At ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, intensity. Ibig sabihin, mga biglaang tagumpay sa mga dating nakatago. Ibig sabihin, pagbubukas ng enerhiyang pinansyal na matagal nang nakabara, lalo na kung matagal ka nang nakakaramdam ng kawalan ng direksyon o hadlang. Maaring makaranas ka ng kakaibang panaginip. Biglaang oportunidad. O di inaasahang gastusin na akala mo'y abala, pero isa palang kosmikong paglilihis sa tamang landas. Sa espiritual na pananaw, ang Hulyo 18, 21 ay parang isang tarangkahan. Hindi ito bumubukas sa ingay, kundi sa presensya. Hindi sa paputok, kundi sa dalas. At kung hindi ka nakatune in, maaaring lumagpas lang ito sa iyo. Pero kung ikaw ay nakaalin, kahit isang maliit na hakbang, basta nasa tamang enerhiya, ay maaaring magkaroon ng epekto sa natitirang bahagi ng iyong taon. At ito pa lamang ang simula. Dahil ngayong alam mo na kung bakit mahalaga ang mga petsang ito. Oras na para malaman kung bakit ang Scorpio ay likas na handa upang gamitin ang enerhiyang ito. Ano ang kahulugan ng bintanang ito para sa Scorpio? Scorpio, ikaw ay hindi tulad ng iba. Hindi ka isinilang para sa mabababaw na karanasan. Isinilang ka upang sumisid sa lalim ng katotohanan, emosyon, at transformasyon. Kaya kapag may kosmikong pintuang tulad nito na bumubukas, hindi lang ito basta tumatawag sa iyo. Nararamdaman mo ito hanggang sa iyong mga buto.
Ang Hulyo 18 hanggang 21 ay hindi nag-aalok ng mga magagaan na biyaya. Nag-aalok ito ng malalim na paggalaw. Mga pagbabagong maaaring umalingaw-ngaw sa iyong pera, iyong halaga sa sarili, at ang paraan ng iyong pagtanggap mula sa universo. Bakit Scorpio? Dahil ang enerhiyang ito ay masidhi, nakatuon, makapangyarihan, at ganyan ka rin kumilos. Kung saan ang iba ay nagdadalawang isip, ikaw ay nagbabago. Kung saan ang iba ay naghahanap ng kaginhawahan, ikaw ay naghahangad ng ebolusyon. Sa loob ng wealth window na ito, lalong tumitindi ang iyong likas na kapangyarihan. Lumalakas ang iyong intuition, alam mo agad kung anong hakbang ang tama. Tumitindi ang iyong magnetismo, naakit sa iyo ang mga tao, ang mga ideya, at mga oportunidad. Ang iyong mga sugat ay nagiging gasolina, hindi mo tinatakasan ang sakit, ginagamit mo ito para umangat. At narito ang hindi mauunawaan ng karamihan. Hindi ito tungkol sa biglaang pagyaman o millions mula sa langit. Ito ay tungkol sa pag-alin sa iyong layunin na siyang natural na umaakit ng kasaganaan. Ito ay tungkol sa pagbitaw sa survival mode upang ikaw ay makatangap ng walang guilt o takot. Nararamdaman mo ba ito? Ang emosyonal na alon? Ang tila hindi mapigilang pagnanais na may baguhin kahit ano. Hindi iyan anxiety. Iyan ay ang iyong higher self na kumakatok. Sinasabihan kang maghanda. Dahil ang universo ay nais maghatid, pero maaari lang nitong ipadala ang mga bagay na kaya mong tanggapin. At ikaw, Scorpio, halos handa ka na. Ngunit para tunay mong matanggap ang paparating, kailangan mong sumabay sa daloy. At para dyan may isang ritual. Payak, makapangyarihan, at perpektong itinatakda sa pagitan ng Hulyo 18 hanggang 21. Simulan na natin. Bahagi 3, ang 3 hakbang na ritual para i-activate ang kayamanan. Gawin sa pagitan ng Hulyo 18 at 21. Hindi mo kailangan ng kandila mula sa templo. Hindi mo kailangan ng sinaunang kasulatan o bihirang langis. Ang enerhiya ay hindi naghahanap ng pagiging perpekto, hinahanap nito ang iyong presensya. Scorpio, sa loob ng sagradong bintanang ito, ang universo ay nakamasid sa bawat kilos mo. Hindi para hatulan, kundi upang makita kung ikaw ay kikilos na may tahimik na paniniwala. At ang ritual na ito ang iyong pagsabing sa daloy. Hakbang 1, ihanda ang iyong enerhiya at espasyo. Bago simulan ang ritual, maglaan ng ilang minuto upang linisin ang sulok ng iyong bahay kung saan mo ito isasagawa. Mas maganda kung ito ay isang tahimik na lugar malapit sa bintana o salamin. Sindihan ang isang puting kandila o magsindi ng insenso, sandalwood o jasmine kung meron. Ito ang paraan ng pagsasabi sa universo, narito ako. Handa na ako. Pagkatapos, huminga ng malalim ng 3 beses at bigkasin. Pinalalaya ko ang takot. Tinatanggap ko ang daloy. Mula sa sandaling iyon, ang espasyo mo ay sagrado na. Hakbang 2, ang alay ng intensyon. Ihanda ang mga sumusunod na payak na gamit. Isa dahon ng laurel, simbolo ng kasaganaan sa mga ritual ng Pilipinong espiritualidad. Isa barya, mas mainam kung pilak. Maliit na papel at panulat. Isulat sa papel ang eksaktong pangungusap na ito. Dumadaloy ang pera sa akin ng may kadalian. Ako ay nakaalin. Ako ay bukas. Tiklupin ang papel at ilagay ito sa ilalim ng barya. Hawakan ang dahon ng laurel sa iyong palad at pumikit. Bulongin ito ng 3 beses. Tulad ng dahon na may buhay, ako ay may kapangyarihan. Tulad ng barya na may halaga, ako ay may sariling worth. Pinapahintulutan ko na ang yaman ay matagpuan ako. Pagkatapos, ilagay ang dahon ng laurel sa tabi ng papel at barya. Hayaan silang manatili roon hanggang sa ika-21 ng Hulyo. Hakbang 3, iselyo ang ritual sa Hulyo 21. Sa gabi ng Hulyo 21, bumalik sa iyong ritual na espasyo. Kunang papel at sunugin ito sa isang ligtas na lalagyan tulad ng mangkok na metal. Habang umaakyat ang usok, banggitin. Naipadala na ang mensahe. Ngayon, ako ay nabubuhay sa pagtanggap. Itabi ang barya sa iyong pitaka. Ito na ngayon ang iyong wealth charm, pinasigla ng iyong intensyon at ng enerhiyang kosmiko. Ginawa mo na ang bahagi mo. Ngayon, hayaan mong gumalaw ang universo. Bahagi 4, ano ang maaaring asahan pagkatapos ng ritual? Matatapos ang ritual sa Hulyo 21. Pero ang enerhiya,
Doon pa lang ito magsisimulang gumalaw. Scorpio, likas kang may matalas na intuition, kaya hindi mo kailangan ng malalakas na senyales o dramatikong pangyayari. Mararamdaman mo ang pagbabago sa iyong katawan sa iyong isipan sa daloy ng iyong araw-araw. Sa mga susunod na araw, huwag lang gumamit ng iyong mga mata, makinig gamit ang iyong espiritu. Narito ang ilang palatandaan na nagsimula ng mag-aligin ang enerhiya ng kasaganaan. 1. Banayad na pagkakataon at senyales. Maaaring may marinig kang usapan tungkol sa oportunidad na tila saktong-sakto para sa iyo. Biglang may bayari na naresolba. Isang kliyente ang bumalik. May tumawag tungkol sa trabaho. Paulit-ulit na numero ang lumilitaw. Hindi ito tsamba. Ito ay kumpirmasyon. 2. Emosyonal na pagpapakawala. Umiiyak ka ng walang malinaw na dahilan. Bigla kang nagpapatawad. Nais mong linisin ang iyong kwarto o baguhin ang iyong espasyo. Lahat ng ito ay senyales na ang iyong katawan ay naglalabas ng lumang enerhiya upang bigyang daan ang pagtanggap. 3. Pagbabago sa pananaw mo sa pera. Hindi ka na naghahabol. Nagsisimula ka ng magtiwala. Naiisip mong karapat-dapat ka sa kaginhawaan kahit hindi ka gumawa ng sobra. Ito ay napakalaking pagbabago. Dahil kapag tumigil na ang enerhiya mong humiyaw ng kailangan ko, doon maririnig ng universo ang handa na ako. Ngunit narito ang katotohanang madalas hindi napapansin. Ang unang pruweba ay hindi laging material. Ito ay energetic. Ang katahimikan na naramdaman mo matapos ang ritual. Ang kapayapaang tila walang dahilan. Iyan ay hindi kawalan. Iyan ay alignment. At kapag pinagkatiwalaan mo ito, dumarating ang pera hindi dahil sa pagpipilit kundi dahil sa tamang paglalagyan. Scorpio, pagkatapos ng ritual na ito, lumakad ka na ng iba. Mag-isip ka na ng iba. At tumanggap ka na ng iba. Dahil sinabi mo na ang sa universo. Ngayon, ito na ang paparating para sabihing di rin sa'yo. Bahagi 5, mga dapat iwasan sa panahong ito. Scorpio, kapag ang enerhiya ay bumubukas. Hindi lang mahalaga ang ginagawa mo. Mahalaga rin ang hindi mo ginagawa. Ang Hulyo 18 hanggang 21 ay isang sagradong bintana. Pero tulad ng kahit anong bukas na daluyan, ito ay sensitibo. Isang maling vibrasyon at maaaring mawala ang daloy. Narito ang 3 pinakamalalaking pagkakamaling maaaring humarang sa iyong kasaganaan. 1. Pagdududa sa proseso. Ginawa mo na ang ritual. Binigkas mo na ang mga salita. Pero kapag nagsimula kang mag-isip ng, parang walang nangyayari. Baka wala lang to. Nahihinto ang enerhiya. Ang pagdududa ay isang pader. Kahit hindi mo pa nakikita ang resulta, hawakan mo ang enerhiya ng katiyakan. Sabihin mo sa sarili, gumagalaw na ito. Nagtitiwala ako sa tamang oras kahit hindi ko pa ito nakikita. 2. Pagreklamo tungkol sa kakulangan. Maging maingat sa iyong mga salita. Mga katagang tulad ng wala akong pera, broke ako, o ang hindi ko kaya ay tila pangkaraniwan. Pero may bigat sa universo. Sa bawat salitang tumutukoy sa kakulangan, muli mo itong tinatawag pabalik. Sa halip kahit sa katahimikan, ibulong mo ang kasaganaan. Parating na ang pera. Suportado ako. Natagpuan ako ng kasaganaan kahit ako'y tahimik pa. 3. Paggastos dahil sa takot. Kapag inaasahan ng ilan ang biyaya, sila'y natataranta at gustong kontrolin ang lahat. Sila'y gumagastos ng sobra. Nagtatago. Pumapasok sa mga desisyong alanganin. Scorpio, huwag pilitin ang daloy. Ang bintanang ito ay tungkol sa pagtanggap, hindi sa paghabol. Magtiwala. Huminga. Huminto muna bago gumawa ng malalaking desisyon. Kung gustong pumasok ng pera, huwag mo itong itaboy sa pamamagitan ng takot. Ang dapat gawin sa halip. Mag-journal araw-araw. Itabi ang bariyang ginamit sa ritual, lagi mo itong dalhin. Magpasalamat sa mga maliliit na senyales, tahimik man o hindi. Kumilos na parang taglay mo na ang tinatawag mong kasaganaan. Dahil minsan, ang huling pagsubok bago dumating ang biyaya ay kung gaano ka katahimik habang naghihintay. At ngayon, Scorpio, narito na ang huling mensahe. Isang mensaheng ang iyong kaluluwa lamang ang tunay na makaunawa. Isinilang ka para sa mga sandaling tulad nito. Scorpio, hindi ito ang unang beses mong humarap sa hindi tiyak.
Napagdaanan mo na ang mga bagyong hindi kinaya ng iba. Maraming beses ka nang nagbago at muling isinilang. Ngayon, ikaw ay isang mandirigma at isang manggagamot. At ngayon, sa pagitan ng Hulyo 18 hanggang 21, hindi lang regalo ang iniaalok sa iyo ng universo. Isang salamin ang inihahain nito. Isang salamin na nagpapakita ng katotohanan. Handa ka na. Karapat-dapat ka. Mas makapangyarihan ka kaysa sa akala mo. Ang bintanang ito ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pahintulot. Pahintulot na magnasa ng higit. Pahintulot na huminto sa puro pag-survive at simulan ang pagtanggap. Pahintulot na hindi na humingi ng tawad para sa iyong ambisyon, iyong intuisyon, at iyong lalim. Dahil Scorpio, hindi mo hinahabol ang kasaganaan. Ikaw mismo ang nagiging kasaganaan. Kapag pumasok ka sa isang silid, nababago ang enerhiya nito. Ang paraan mo ng pagmamahal ay napakalalim, nakagagamot ito kahit hindi nila alam kung bakit. At kapag tunay mong pinaniwalaan ang halaga mo, ang mundo ay kusang umaayon dito. Kung ikaw ay napagod na, kung ikaw ay nagduda, kung ikaw ay nagtatanong kung kailan darating ang panahon mo, hayaan mong ito ang maging sagot. Hindi darating ang panahon mo, nandito na ito. Huwag mo itong sayangin sa paglingon. Huwag mo itong sayangin sa pagpapaliwanag. Mag-alin ka. Bumangon ka. Buksan mo ang sarili mo. Hindi lang ito isang Scorpio moment. Ito ay oras ng iyong kaluluwa. At ito ay sagrado. Hindi pinipili ng universo ang lahat. Pero pinili ka dahil alam nitong mauunawaan mo. Kaya pag natapos ang Hulyo 21, lumakad ka ng iba. Dahil hindi ka na naghihintay. Lumalakad ka na sa pagtanggap. At ngayon bumukas na ang bintana. Naibunyag na ang ritual. Nasa biyahe na ang mga senyales. Pero Scorpio, ito ang tandaan mo. Ang pinakamakapangyarihang pagbabago ay hindi laging may kasamang ingay o paputok. Minsan, dumarating ito sa katahimikan. Sa banayad na pag-shift ng iyong enerhiya. Sa kalmadong pakiramdam na may malaking pagbabagong paparating. Sa pagitan ng Hulyo 18 hanggang 21, isagawa mo ang ritual. Sindihan mo ang kandila. Isulat mo ang mga salita. Hawakan mo ang barya. Sabihin mo ang katotohanan ng iyong puso. Pero higit sa lahat, lumakad ka ng may paniniwala. Dahil ang universo ay tumutugon hindi lang sa aksyon, kundi sa enerhiya. Ito ang iyong wealth window. Ito ang iyong divine opening. Ito ang sandaling matagal mo ng tahimik na pinaghahandaan. Hindi mo kailangang gumawa pa ng mas marami. Ang kailangan mo ay mas malalim na alignment. Huminga ng mas malalim. Magtiwala ng mas buo. At kapag dumating ang biyaya at darating ito, tanggapin mo ito ng walang alinlangan. Karapat-dapat ka. Tinawag mo ito. Inaliin mo ang sarili mo rito. Bago ka umalis, ipahayag mo ito ng malakas. Handa na akong tanggapin ang para sa akin. Ay comment mo ito sa ibaba. Isulat mo. Ibulong mo. Paniwalaan mo. Dahil sa mismong sandaling sabihin mo ito, naririnig ito ng universo. Ito ay hindi katapusan ng mensahe. Ito ang simula ng bago mong daloy. Scorpio. Bukas na ang pinto ng universo. Ang kailangan mo na lang gawin ay tumawid dito.